Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. At ang kwentuhan natin ngayon sa episode na to ay tungkol po sa suntukan sa impeachment trial. Sapagkat kahapon at kaninang umaga ay marami po tayong na-receive ng mga text messages galing po sa mga Pilipino, mga OFW, dyan sa Europa, in particular sa Germany po, na kung saan tinatanong ako at nag-forward sila ng mga message na merong copy-paste from a newspaper, no? May Malacanang pang nakasulat doon sa mga clippings at sinasabing susuntukin daw ni BP Sara itong si Congresswoman na Luistro kapag nag-umpisa na impeachment trial. So imaginein mo, no, pag nag-scroll ka ng iyong cellphone, no, nakita mo sa TikTok, sa Facebook at merong naglalakihang pulang letra, breaking news, BP Sara manununtok daw sa impeachment trial sa Senado. At ang pinagbabantaan na susuntukin ay si Congresswoman Luistro. Magugulat ka bakit kumakalat yung mga ganitong klaseng peking balita na kung minsan hindi natin masisi ang ating mga kababayan sa ibang bansa na minsan naniniwala kasi alam nyo, high-tech tayo ngayon. Pag gumamit yung trolls ng AI, akala mo totoo dahil gumagamit pa ng mga sound effects, no, yung mga mukha ng mga tao ay talagang makakala mo totoo no. So tuloy naisip ko na ito bang impeachment trial ay undercard ba to sa isang laban para kay Manny Pacquiao. Kulang na lang ay mag-anunsyo ng let's get ready to rumble sa loob ng plenaryo. Di ba? So, ang dami nito, no? Palagay ko hindi lang sa akin na i-forward to. Mabilis itong pinasa sa mga group chat at ni-retweet at pinag-aawayan to sa mga comment section, no? Ang tanong ng marami, totoo ba to na balak sa suntokin ni BP Sara itong si Luistro during the impeachment trial? Maraming naniniwala kasi ay nakakita tayo before ng video ni BP Sara na nanuntok ng sheriff, di ba? Pero ang katotohanan po, hindi po totoo to. Ito po ay isang klasikong halimbawa ng fake news or disinformation. Sa katunayan, mismo si Congresswoman Luistro ay nagpahayag na bagamat napaka emotional at passionate ang magkabilang panig sa pagpapakita ng ebidensya during the pre-trial, nangingibabaw pa rin ang pagiging professional at civil, no, sa loob ng pagpupulong. Lahat ng involved doon sa pre-trial, mapa pro BP Sara or anti BP Sara, no, mga prosecutors or sa defense team ni BP Sara, lahat professional naman yan no. Definitely walang suntukan, walang physical violence, puro legal na argumento lamang. Kumbaga, puro batas ang pag-uusapan natin doon sa impeachment trial. Walang sapukan, walang mag-uppercut or mag-judge dun sa mga kongresista or prosecutors, no? Wala pong katotohanan doon, no? At dito po sa lecture natin paliwanag natin ano ba yung batas, ano ba yung jurisprudence pagdating sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Sa Pilipinas po, ang pagpapalaganap ng fake news, lalo na kung nakakasira ng reputasyon ng isang tao o nag-o-orkestra ka ng mga gawa-gawang karahasan, ay may mabigat po yan na pananagutan sa ilalim po ng ating batas. So, doon sa mga nagpapakalat ng mga fake news, bago ka mag-imbento ng kwento, tandaan mo na merong kaukulang kaparusahan yan, no, sa ilalim ng ating batas. Okay? So, may biro nga dyan parang ganito, no? Kung nasa harap ka ng hukom, no, at tinanong ka ng West, bakit mo sinuntok yung biktima? Siyempre, sasagot yung akusado. Ang sagot ng akusado, ganito. Kasi po, Your Honor, sabi ng pinsan ng binan ng kapitbahay ko, masama daw siyang tao. Sasabihin siyempre ng hukom, hearsay yan. At dahil dyan, guilty ka ng physical injuries at bad taste sa chismis. So, narito po yung dito po ipaliliwanag ko sa inyo yung totoong batas na pwedeng ipataw sa mga nagpapakalat ng ganitong klaseng kwento
na imbis na ma-focus ang isipan ng mga taong sumusubaybay sa impeachment trial, no, upa ma-focus do sa mga ebidensya, no, sa mga testigo, kung magpapakalat tayo ng mga ganitong fake news, masisira yung ating observation dahil mare-realign yung focus from the evidence, the witnesses, to fake news like susuntukin ni BP Sara si Congressman Luis Tro. Ngayon, kung ang peking balita tungkol sa panununtok ay ipinos sa internet, sa social media, o sa YouTube, pasok ito sa cyber libel, no? Paulit-ulit na nating na-discuss to, kaya lang inuulit natin kasi sa bawat bagong labas ng mga fake news, talagang dapat ipaliwanag natin sa taong bayan to, no? Kung anong batas ang kanilang nababiolate. So dito, cyber libel to, Section 4 sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Dahil ginamit ang technology, mas mabilis kumalat ang paninira, kaya naman ang parusa rito ay mas mabigat, no, kaysa sa ordinaryong libelo. So, pwede kang makulong ng hanggang 8 taon. So, yung patuloy at talagang consistent na sumusubaybay sa akin, alam na to, no? Yung tungkol dito sa pagkakakulong at kaparusahan na pwedeng umabot ng 8 taon, no? Dahil ito isa 1 degree higher to sa isang traditional libel na nakapaloob sa Revised Penal Code. So, para masabing may libel, kailang makita ang 4 na elementong ito sa post ng isang taong nakakalat ng maling balita, ng mga fake news, no? So, dapat yung magkaroon ng mapanirang paratang. Ito yung sa Ingles, kung tawagin sa ilalim ng Kodigo Penal, ay defamatory imputation. Mapanirang paratang. May bintang na nakakasira sa puri, gaya ng pag-akusa na manununtok o violente ang isang tao. So dito kasi sa chismis na bago lumalabas, ang kumakalat manununtok daw si BP Sara. So walang katotohanan yon, so baka kayo mademanda ng libel pag pinakalat nyo yung ganyang klaseng balita. So kailangan may publication din. So kung ipinost mo o binahagi sa publiko para mabasa o mapanood ng iba itong fake news na manununtok si BP Sara, ay nako, pasukan na doon sa 2 elemento. So, pangatlo, may malis siya, may malis, no? Talagang may masamang intensyon na manira laban sa Vice Presidente. So, pangapat, dapat identifiable yung tao. So, malinaw dapat kung sinong tao ang tinutukoy na manununtok, no, laban kay Congressman Luis Tro. Dito, maliwanag naman na ang tinutukoy ay si BP Sara, no, dahil marami lumabas sa TikTok, sa Twitter, sa X, no. Yan, kaya marami nagtatanong tuloy sa akin. So sa ilalim po ng Article 154 ng Revised Penal Code, pinagbabawal ng batas na ito na ang paglilimbag o paglalathala, yung publication ng mga balita na alam namang peke o walang katotohanan, lalo na kung ang layunin nito ay magdulot ng kaguluhan o panganib sa pampublikong kaayusan, ay talaga namang mapaparusahan ka dyan, no? Kapag yan ay pinablish mo at mapatunayan na ito ay magdudulot ng kaguluhan o panganib sa pampublikong kaayusan, yung public order. Okay? So, may joke dyan no? Ano daw ba ang pinagkaiba ng isang sinungaling na marites at ng isang abogado? Okay. Ang sabi nila, ang marites daw ay walang hawak na ebidensya. Pero may konklusyon agad, no? Ang abogado, tambak ang ebidensya, pero wala pang konklusyon. Hanggat hindi mo binabayaran ang acceptance fee mo. Okay. So, pero kapag nag-imbento ka ng balita tungkol sa opisyal ng gobyerno, daig mo pa ang abogadong walang kaso. Siguradong may subbuena ka. Okay. Ngayon, punta tayo. May mga jurisprudence pa rito. Pagdating sa libel, pagdating sa cyber libel, no? Ano ba ang sinasabi ng ating Korte Suprema kapag ikaw ay nag-publish ng isang impormasyon na lumalabas na disinformation laban sa isang tao na talaga namang intentionally gusto mong sirain ang kanyang pagkatao. Dito po sa kaso ng Dicini versus Secretary of Justice, pinagtibay ng ating Korte Suprema
na legal at konstitusyonal ang cyber libel. Dito din po nilinaw ng Korte Suprema sa kasong ito na ang original na may akda o gumawa ng mapanirang peking balita ang pangunahing mananagot sa batas. Okay? So yung original author of the article, no, o kaya ng isang video nagpakalat, no, ng peking balita ang pangunahing mananagot sa ilalim ng ating batas. Kaya kung ikaw yung mapapatunayan na talagang nag-imbento ng kwentong suntukan, huwag mong idahilan na nakashare lang naman ako sa wall ko, diba? So dahil huli ka pa rin. Mache-check yan no? At madaling i-check yan ng mga expert pagdating sa internet, no, sa social media. Okay. Dito din sa kaso naman ng Chavez versus Gonzales, no? Dito ipaniliwanag yung doktrina ng actual malice. Ito na ipaliwanag na din natin to sa mga previous cases, especially last year, no? Actual malice. Dahil mga kilalang opisyal ng pamahalaan sina Vice President Sara at Congressman Luistro, mas malawak ang sakop ng pamumuna sa kanya ng publiko. Pero iba ang usapan kung may actual malice. Okay? So, ibig sabihin, alam nang nag-post na kasinungalingan at gawa-gawa lang ang kwentong panununtok. Pero sadyang, pinablis pa din sa Facebook, nilagay pa rin sa TikTok, in-upload pa rin sa Twitter or sa X, no? Para magkasik ng galit o manira laban sa Vice Presidente. Ito ay tahasang paglabag sa batas. No? Kahit naman tayo ay hindi sumasang-ayon sa mga ikinikilos, ginagawa, sinasabi ng Vice Presidente, hindi po yan lisensya para magkalat tayo ng fake news. No? Daanin natin sa isang legal at professional na pamamaraan ng ating pagkasuya sa kanya. Okay? So, bakit ba kailangan seryosohin ng ganito mga chismis sa internet? Alam nyo ba kung bakit laging nakapikit ang estatwa ng Lady Justice? Hindi po dahil natutulog siya. Nakapikit si Lady Justice dahil sumasakit ang ulo niya sa mga edited na video ng mga keyboard warriors. Okay, so yung pagkalat ng maling impormasyon, lalo na sa mga sensitibong issue tulad ng isang impeachment trial, ay may malalim na sugat na idinudulot sa ating lipunan. Masama po yan. Huwag nyo pong gagayahin yung mga ganyang pagkilos ng mga tao na para lamang makakuha ng views, no, kumita sa social media, ay gumagawa, nag-iimbento ng mga istoryang wala namang katotohanan. So sabi ko nga, no, nagdudulot yan ng isang malalim na sugat, no, sa ating lipunan. Okay? So, ganito. Imbis na mag-focus ang publiko, ang mga netizens sa mga totoong ebidensya sa mga batas at legal na proseso ng impeachment, nadidirekta yung pansin sa drama at karahasan na hindi naman totoo. Diba? So, instead na nakapokus ka doon sa impeachment trial, tinitingnan mo yung evidence, yung the law, the doctrines, no, the process of the impeachment. Wala, doon ka nakatingin doon sa peking balita, mga impormasyon na hindi naman totoo. So, nawawalan ng respeto ang tao sa hustisya at sa Senado. In particular, the impeachment court. So, iwasan natin yung mga ganyang klaseng ugali na gagawa-gawa ng kwento na wala namang katotohanan. Okay? So, tuloy, nag-aaway-away ang mga karaniwang mamamayan. No? Sasabihin, ay, hindi naman ganyan yung among-amo na manununtok. Sasabihin ng iba, nanuntok na nga na sheriff dati yan. So, iwasan nating away-away na ganyan. Ang mga taga-suporta na magkabilang panig ay nagiging maras minsan sa salita, no? Sa social media dahil sa maling akala na nagpapalalim sa hidwaan sa bansa. At ang pangit tingnan, di ba? May isa makikita mo sa mga komentaryo, nag-aaway-away dun sa comment section. Iwasan nyo po yan. So, hindi maganda. Nakakasira din ng respeto sa sarili, di ba? So, yung mga kwentong may kinalaman sa pisikal na pananakit,
no, ay pwede pong mag-udyok sa mga panatiko o radikal na tagasunod na gumawa rin ng totoong karahasan laban sa mga mamapatas o opisyal ng gobyerno. Yan yung magiging epekto niya. Siyempre, sabihin niyo, si BP Sara, balak suntukin si ganito eh. Siyempre, may impluwensyahan niya kasi may mga panatikong ganyan kung ano ang inuugali, ikinikilos ng kanilang iniidolo, ginagaya yan. So, yun ang magiging epekto niyan. Hindi maganda talaga. Okay? So, ang matalinong pagpapasya ng mamamayan ay nakasalalay sa tamang impormasyon. Kung fake news ang lalamunin natin araw-araw, disinformation, misinformation, nagiging emotional tuloy, nagiging bulag tuloy, at mali ang nagiging desisyon ng ating lipunan. Okay? So, huling paalala po sa ating mga kababayan, no, bago po tayo maniwala sa mga peking balita, sa mga disinformation, yung misinformation na yan, ay kinakailangan po nating i-validate muna ang isang balita kasi hodang nakita mo yun sa TikTok, sa Twitter, sa X, sa YouTube, or sa Facebook. Tingnan nyo muna kung sino yung source ng balita na yon. Kung Inquirer yan, reliable. ABS-CBN, Channel 5, Channel 7, reliable. Pero pag nakita ninyong ang pinanggalingan o source ng balita ay hindi kilala, no? Abay, mag-isip-isip po kayo. Huwag nyo basta-bastang ikakalat yung balita na yon sapagkat baka madamay ka sa kasong cyber libel. So, magpatuloy po tayong sumuporta sa mga totoong balita at hindi po sa fake news. Dahil sabi ko nga sa inyo, sisirain yan ang ating lipunan. So, hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.